Sa inaasahang pagsisimula ng mas pinaagang panahon ng pangangampanya sa Canada, ang ilang miyembro ng construction sector umaasang ipagpapatuloy ang credential recognition sa bansa. Ito sa gitna ng anunsyong pondo ng federal government Huwebes, pagtulak sa foreign credential recognition sa Canada. May report si Teresa Redula. We are top of the line. Ang mga Filipino ay kilala for being so resilient, napakasipag, napakatalino. And because of what we have when we came to Canada, doon tayo nakikilala. Para sa Filipino professionals sa construction industry na nag-migrate sa Canada, isang malaking balakid ang pagkilala sa kanilang credentials para makakuha ng trabaho sa industriyang nais nilang pasukin. Kaya ang inanunsyong pondo ng gobyerno para pagbutihin ang credential recognition system Huwebes, ikinatuwa raw ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa industriya. Ang ating mga profession dito are all regulated, right? So we need to have our own license to practice in our respective field. So good to hear that there is funding coming from the government. Ayon sa grupong Filipino Construction Professionals sa Ontario, na binubuo ng mga engineer, architects sa iba pa, hindi na bago ang kwento ng Filipino workers na baon ang malalim na work experience. Pero nauuwi sa ilang taong pag-aantay para makilala ang kanilang credentials sa Canada. Kahit pa isa ang construction sa mga sektor na nakararanas ng malawakang labor shortages sa bansa at nananatiling mataas ang demand para sa skilled tradespeople para suportahan ang mga housing, infrastructure at industrial projects. Yung mga engineer sa Pilipinas pagdating dito without their accreditation cannot even call themselves an engineer, because that is the professional term engineer here is really may restriction, kumbaga. Layunin daw ng nasa 52 milyong dolyar na pondong baguhin ito at tulungan ang mga internationally trained professionals, kabilang ang mga nasa construction at healthcare, na makatulong na rin sa labor shortage. The funding is a good start to begin with, kasi lahat naman tayo na bagong dating dito needs the training. Pagdating dito, may winter. Most newcomers who are coming to Canada either came from the Philippines or who were also trained in the Philippines and trained in other countries like the Middle East. So, ang environment ng Canada is totally different. Sa gitna naman ng mga ulat na pagtawag ni Prime Minister Mark Carney ng halalan sa weekend, napapaisip na rin daw ang mga manggagawa kung ipagpapatuloy ba ng susunod na bubuo ng gobyerno ang mga proyektong katulad nito. If they have already started something good, they should pursue and improve it. Ito ang kailangan natin to have our talents and our trainings be acknowledged here in Canada. Sa nalalapit na federal elections, umaasa silang ang suportang ito ipagpapatuloy ng sino mang mauupong gobyerno at di lang magtatapos sa isang pangako sa panahon ng kampanya. Teresa Redula, Omni News, Toronto.